Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Ito nga ang napakagandang balita dahil talagang pinaninindigan nga ni Dodong at ni GM ang kanilang testimonya matapos ngang takutin ng pamilya Ruiz na ito ang dalawang testigo na magpapatunay sa mga malademonyong ugali nila at ginawa nila kay Nanay Albi Vergara ay talagang hindi na nga sila natatakot na handa na rin nilang itaya ang kanilang buhay para lamang makuha ni Nanay Albi Vergara ang totoong hustisya na dapat ay para sa kanya kahit na maraming netizen ang nambabatikos kay Nanay Albi Vergara na pinagtatanggol pa si Franz Ruiz na talagang walang araw itong kasalanan. Ngunit makikita natin mga kaibigan na malinaw pa sa sikat ng araw na talagang kakampi nga ng pamilya Ruiz na ito ang mga kapulisan sa kanilang barangay dahil talagang pinagtatakpan nga ang karumal-dumal na ginagawa ng pamilya Ruiz sa kanilang barangay. Tila makikita natin na talagang pera-pera na lang at nababayaran na ang dangal ng mga lesbo dito kaya naman nasisira ang kanilang imahe at nadadamay pa ang matitinong kapulisan dahil nga sa mga bayarang lesbo na ito na dapat talagang parusahan at tanggalin na rin sa serbisyo. Panoorin nga natin ang buong video at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. Ang sabi ni Ginang Franz, ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po totoo yun. Si JM ito yung isa, no? Isa witness. JM, totoo ba pinapasok ni LV sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Wala. So pawang kasinungalingan natin sinasabi na hayag ni Ginang Franz sa nakarang pandinig. Apo. Sigurado ka walang hindi ka pumapasok o hindi pumapasok si Aling LV sa kwarto mo? Hindi po. Okay, no pumasok, kailan ka pumasok, kailan ka nagtrabaho kay Aling LV? Ay kay Aling Franz, kay Madam Franz? 2001 po. Ay, 2021. Sino na una sa inyo ni Manang LV? Si Ate LB po. Nung pumasok ka, ano itsura ni Manang LV? Malibag po eh. Ano? Malibag po. Ano to? Madumi. Apo. Malibag. Okay. Siguro ang tinatanong ni ang tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LB at nung unang nakita mo pareho? Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. So naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa, Apo. mga sugat Apo. sa kanyang katawan. Anong parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso ba? Sa binti? Sa mukha po dibdib? tsaka Sa likod? sa leg. Ha? Sa mukha po tsaka sa leg tsaka sa Sa kamay. mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw. Hindi pa po. Nakakakita pa siya ng dalawa niya mata. Apo. Totoo? Oo. Okay, hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya, o Aling LB, bakit ganyan na itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Nakilala. So nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan, bakit siya nagkaroon ng sugat na gano'n o mga pasa ng gano'n? Yun nga po, sabi niya po, binubugbog daw po siya. Anong ginawa mo nung sinasabi? Meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LB? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Mr. Chair, pwede ba kasi Senator Tulfo is Jinggoy. recognized. since kausap mo naman itong si JM, kasi nakita ko dito sa Sinumpang Salaysay, isa ka sa mga inutusan. Si Dodong, sama si JM. Okay nga, ikaw JM, diba? Apo. Sinumpang Salaysay ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB, tama? Tama Hindi ba ito? po. Hindi totoo to? Itong nasa, Hindi. Sino pa Itong sa- salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. tama.
Dito kasi sa salaysay ni Dodong, ikaw si Dodong, ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksihan ko din po ng dalawang mata ko, inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV ang mga kasamahan namin ng mga trabahador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Opo. Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpansalisay na isa ka sa inuutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inuutosan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo. Oo. Hmm. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. O anong nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro, Mr. Chair, tanungin ko lang sana si Dodong kung follow-up lang. Hmm. Dodong, natuloy ba yung pananakit base sa utos ni Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. Okay, JM. Yung huling tanong ko sa iyo, Patay na mikropono ni... kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam Franz? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Tuwing gabi, Opo. araw, walang nangyayari araw. Paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam Franz si Aling LV? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan. Opo. O, paano mo nakikita? Pumapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag Oh. matutulog na. O, Kita ko po binubugbog po siya. paano siya binubugbog? Pwede mo bang demonstrate paano niya binubugbog? Kunwari ikaw si Aling Franz, si Madam Franz. Yung sinisipa-sipa po. Hmm. Tapos sinasapok yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Tapa- Suntok, Opo. kamao. Walang instrumento, walang ibang instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw, gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Tama po ba ako? Ha? Opo. The permission of Senator Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi ka umawat? Takot po. Okay. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay, meron kang unang salaysay. Meron kang unang salaysay sa pulis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Opo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Oo. Tama po ba? Opo. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinirmahan sa CIDG, Mindoro Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, kang tanong ni Senator Estrada, parang pinagtatanggol mo si Mrs. Franz Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo. Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Pirma ka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya ng unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Nailagay ko daw po na si Ate LB napasok po sa kwarto ko. Na pumasok si Aling LV sa kwarto mo. Opo. Oh. Tapos, Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. naglalagay ng kalawang sa Heater. heater. Opo. Oh, tapos, Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pag sa mata niya po. ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok po. Pagsapok sa mata, oh. Ano pa?
Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng Washing po. washing machine. Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro siya ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok, Opo. pubic hair, sa pagkain. Totoo ba? Siya Hindi. nagdikta nun? Opo. Siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling LV? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yon? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pa sinabi ni Franz? Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si LV sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling LV. Yung ano lang po, nung dati po, Paano dati? nung ginamit niya Telbing basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo. Opo. Ano ginawa mo kay Manang LV? Natabig ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis. Opo. Hindi magresulta ng pagkabulag ng kanya mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo. Hindi po. Alright. Madam, sir, pwede makasingit ulit. Meron, Tulfo is recognized. thank you, Mr. Chair, sa Senator Estrada. Dito sa sinumpang salaysay ulit ni Dodong sa pang-5 na paragraph, fifth paragraph, sabi rito, nakita ko po nasaksiyan na maraming beses na po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM. Tama ba ito? Accurate ba ito, Dodong? Itong sinumpang salaysay mo? Na nakita mo sumusuka ng dugo si Manang LV dahil sa ginagawa itong Ruiz na ito at mga kasamahan pa ninyo kasama si JM. Dito yan. Tama o mali itong statement mo? Tama po. So, ibig sabihin, si JM kasama sa nananakit kay Manang LV? Po, hindi ko alam po eh. Hindi, sabi mo kasi rito, nasaksiyan mo, nasaksiyan mo maraming beses po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz. Sino tong Patrick na to? Ikaw. So, ang sinasabi ngayon mo, Dodong, si Ruiz, Mrs. Ruiz, and then yan si Patrick, at saka si JM, nasaksiyan mo, nananakit kay Manang LV hanggang sa sumuka siya ng dugo. Hindi to. Accurate ba to o tinutusan ka lang na? Wala lang po. If I may interject, Senator Tulfo, ang nakalagay dito, wala po silang pakialam. Ano ibig sabihin nun? Nandun si Patrick at JM pero wala silang pakialam at patuloy ang ginagawang pananakit sa kanya po. Sino ba kasama ba sa pananakit si JM at si Patrick? Kasama sa pambugbog? Hindi po. Mr. Chair, ewan ko baka nabago na to dahil dito sa number 5, talagang sinasabi niya, sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM po, pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawang pananakit sa kanya po. So, maaaring hindi maganda at mali yung pagkasabi mo rito. Opo. Okay. Sino ang nanakit? Si Fran po. Yung si Patrick at JM, napapanood lang. Opo. Nanakit din sila. Nanakit din sila kasama? Hindi po. Okay. So siguro next time, pag gumagawa po sila ng ganito silang pansalaysay, Mr. Chair, dapat meron silang abogado sa tabi nila. There should be a counsel that telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o ma-screen. Kasi
dito baka maipit sila bandang huli. Now, ako po sana pupunta lang saglit doon sa ambush. Di ba? Pinasok yung bahay. Yeah, pero you have the right to ask questions again, Senator Tulfo. Pinag-usapan niya kayo na. Dodong, yung tungkol sa binaril ka sa bahay. Pero bago niyan po sana, gusto ko lang malaman ang background itong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Wala. Wala po, Your Honor. So bakit ang dami yung abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang daming abogado. Bakit nakaka-afford kayo ng napakaraming abogado? Ay, mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarang patinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang Pinautang kami nyo? Talaga lang, ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Are you going to direct the questions to Dodong sa pagbaril? O Yes, sana po. Pero kunting tanong lang muna dito sa... Gusto ko lang makuha yung background itong dalawa eh. Kasi kung ano sila eh, persons of interest doon po sa pagpasok sa Go ahead, bahay go ahead. nitong witness. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayong mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin baka meron silang kamag-anak na pulis o dating pulis o militar, dating militar o NPA. Kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect. Alam niyo po yan, ano po? Or person of interest. Kasi pag i-1+1 mo, di ba, natitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. Tama. So ngayon, nagpa-file mo ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinal nyo nung last year? Bagatanda, Your Honor. Hindi mo malalaman. Dapat alam mo yun kung magkano. Hindi ko po bagatanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo. Opo. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may kamag-anak ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala. Okay, sige. Sa mga drug lord? Wala po lalo, Your Honor. Drug lord? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chair, with the permission of Senator Tolpo, nice. hindi naman ibig sabihin na porque wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao, hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang, patay ka na eh kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga, sabi ko, ang naiisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kaya, with the permission of Senator Tulfo sana, tanungin ko sana itong... Mr. Chair, pwede mabilis lang. Kaya ko nasabi yan, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan kahit na walang pera yung suspect dahil may mga kamag-anak na sa PNP, pasensya na sa PNP, pasintabi, may kamag-anak sa military. Marami ako na-enkwentro ganong kaso. Kaya nga yun ang tanong ko at kung napansin nyo, tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaari nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hinga ng pabor, gumastos siya ng pera. So yun eh. Kaya dalawa yung tanong ko eh. Diba? So kung walang kamag-anak doon sa mga nabanggit ko na grupo, organisasyon, so maaari nagbayad ka ng pera. Yun.
Kasi nga, paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now, ang tanong, yung trabaho niyo po, sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetables sa palengke. Tama? Dito nga natin mapapatunayan na talagang ang ginagampanan ng kanilang tungkulin ni Senador Jinggoy Estrada, Senador Tulfo at ni Senador Tolentino na kahit ganun pa man na talagang matibay at talagang matigas ang ulo ni Franz Ruiz na ito ay talagang gagawin lahat para mabaliktad si Nanay Alvi Vergara at gagamitin ang kanyang pera para lamang masave ang kanilang mga pamilya. Kaya naman dagdag na maraming netizen na kailangan ng maparusahan at tapusin ang hearing na ito para mabigyan ng tuluyan ng hustisya si Nanay Alvi Vergara.